kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radio Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radio Ultra. Oras sa Nuda Veritas, 4 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta? May hapon kaninyong tanan o niya nasabta adlaw karong nga Biyernes. Katapusang episode sa Tibok Simana sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas. So, welcome sa atong mga bag-o na to nga mga classmate, no? Dinhi sa atong pagpadagan sa programa. Kini nga programa muluntad sa usa ka oras ug aduna po kita YouTube channel na ini para nga ma-review ninyo ang atong series and previous discussion sa Nuda Veritas program para kini sa kaalaman, para mahibaw-an kini sa atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na katungtua sa mga daplin-daplin, sa mga lagyo-lagyo nga layo kayo sila sa development, no? O pinaagi din sa programa nato sa Nuda Veritas sa Radio Ultra, mutaak mi, musulod mi diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Balon kanamo ang usa ka information drive, ilabi na kunisgutan nato ang katungod sa ato ang mga kaigsunan, ilabi na kung magiskot kita kabahin sa mga butang legal. Dinhe atong kapaning kamutan nga mahisgutan, ma-explain og mayo para masabtan. Kaya daghan pa kanato ang hantog karon kaning inosente pagyod, no, sa tinuray nga mga pangitabo dinhi sa kalibutan, ilabi na kung atong isgutan ang mga butang legal para sa katinawan o katagbawan sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. So okay, dita maglangan og atong ang atong contact number para sa atong Nuda Veritas program 0926 7702 557. Unya sunod nga atong ipahibaw di kaninyo nga contact number 0917 704 3210. Okay? Klaro naman siguro akong sublion 0917 704 3210. Unya dayon ang ikaduha ang 0926-7702-557. Alisto gini si Kuano, si Mang Fe Mondia. May hapon Sir Frank, kabisan na gipalibutan ko sa kahoy. Init ang hangin. Amo ba? Alingiin gini ha. Present sir. As always, ingon pa niya. Gipalibutan siya sa kahoy nga ako presumption ba na labi na ko nagialirungan ta sa kahoy murag bugnaw Mang Fe, no? Murag ni ulis nga gyud Easterlist man ko, no, matod sa mga pagpasabot gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa. Alright, sige. While inyong gigambalay pa ang inyong mga pautana, dito maglangan direta sa mga pautana gikan sa ato mga suki nga mga walk-in nga midalikyat dinhe o atong gi-organize ang ilahang mga pautana. Nining tulo ng pautana ha, nining tulo ka mga dokumento nga angay natong gunitan, certificate of title, possession ug ang tax declaration. Asa man niini ang may igo nga gibugaton. Certificate of title, ikaduha, possession o ang tax declaration.
Kining mga butang pulos na yung mga importante nga mga butang. Otherwise dili kini mahipatik diha sa ato ang balaod kabahin sa pangyuta, mga property registration sa ato mga yuta diha mismo sa mga kadaplinan. Kung ako'y papilion asa ini, diri ko paingon sa certificate of title. Oo. Atong i-explain kining uban kay basi maglibog mo. Unahon na to ang certificate of title. Okay. Kung ako'y papilion, certificate of title, possession, o certificate of tax declaration, diri ko sa certificate of title. Ako ipasabot niya kaninyo nga diri ko sa certificate of title. Sa certificate of title, usa ka na naka special document nga gi-release gikan sa Registry of Deeds nga nagapamatuod nga ang yuta nga imong gipatituluhan og na-record sa Registry of Deeds imo nagyud kana, imo pagyud nga pangalan ang nakasulat. So walay duha-duha, genuine, authentic ang maong document nga walay duha-duha ug walay lalis ug angay lang nga dili maglalista unsa pa may atong lalisan nga nakapangalan naman kana ninyo. So diri ko sa certificate of title kay once ka makopot ka og certificate of title na ay owner's duplicate copy, ikaw nga mo'y tag-yuta. Ang original nga titulo sa yuta gigunitan sa Registry of Deeds. Kadto mo'y original. Duplicate copy lang ang naanimo nga mura og original gyapon ang panagway. So once nga magupot ka na usa ka nakaprueba nga ang pangalan nga nirehistro sa Register of Deeds imong pangalan nagapamatuod nga ikaw gyud og way duha-duha og angay nga tagaan og gibugaton ang imuhang katungod sa paghupot ni ana nga authentic ang maong document sumala sa giisyo nga certificate of title gikan mismo sa Registry of Deeds. What about Frank? Kining may tungod sa possession. Kining possession tiaw-tiaw na. Tiaw-tiaw ka na. Ang sagad nga nakaposisyon o magposisyon part, mauna ang mga informal settlers. Oo. Tungod, ilang status, mga kuan ni sila, mga informal settlers, tungod kay wa man sila document to cover and the reason why they are there to occupy a certain portion of real property originally owned by certain Juan de la Cruz. So sila, nanulod lang sila diha o wala sila kamatuoran, wala sila mga document, wala sila certificate of title. Manang sila possessor lang. Possessor lang sila. Temporary as in ang ilaha pagbutang diha. Kay anytime pwede sila mapahamtangan og sumbong sa korte. For forcible entry. Pwede sila mapahamtangan. Nga naman, kay wala man sila titulo. Panalitan diha sa mga subdivision. Di ba usually na ay beneficiary sa subdivision. I-award niya ang 120 square meters na ay balay. Unya dayon ila na kay awardee sila sa National Housing Authority. So maayo kayo kay gamay rang bayronon ilabi na kun awardee ka sa programa sa kining gitawag nato og socialized housing nga gi-undertake sa opisina sa National Housing Authority. So ang imong monthly nga kining amortisasyon na ang imong bayronon matagbuan gamay ra gyud kayo. Despite of that, na ay ato mga kaigsunan nga basta lang sila
maawardan, matunulan sila og 120 square meters nga balay pinagi sa programa sa National Housing Authority. Apan dili sila gapuyo, wala sila magpuyo din dapita. Anso sa igakitabo, na igalakaw-lakaw diha, gapangita na sila og balay. Gi-offer nimo kay ikaw may awardee. Kung magkakasinabot ka mo, mao na dayon ka na ang magkakahitabo. Sila na dayoy mag-occupy. Nanon sa man nga papili sa pagpamatuod nga mailan na to. Nga giutang pamanto originally sa National Housing Authority. Wa pa gani siguro sila makasugod og bayad sa ilang monthly amortization. Di ba? So, unsa man nga papilis nga ikapamatuod. So, ingon ana, mga enterprising man pud ang mga informal settlers na mangitag balay ilang i-offer. Diha na dayon. So, posisyon lang yun na sila diha kutob. Layo sa kamatuoran nga maila ka ng maong luna sa yuta. Ay yun magtuon na. Kaya unsa may papilis kay ilang kamatuoran nga ilang kana maila lugar ng maong yuta. Busa, bantay-bantay mo, ayaw mo pagpaigo na mga scammer kay uso ra ba karong mga panahon na. So mo nang disadvantage sa possessor. No? Ang ako ang tagaan og igo nga gibugaton duhara. Number 1, certificate of title. Number 2, ang tax declaration title. Certificate of tax declaration certificate. Mao nang but na to ipasabot. Ngano man kay may pa na arang-arang pa na kay sa magpusis ka kay mabot ang panahon nga sulod sa pipila ka mga katuigan nga naa ka diha in the concept of an owner, mabot ang panahon nga imo ka na mapanag-iyan nimo. Okay? Kung moabot ang panahon by means of acquisitive prescription, nilabay na ang 20, nilabay na ang 30 years, nga naa ka lang gyapon diha, wa ka hilabti. Paminaw nimo murag ako, murag dili, ang mao nga aluna sa iyo nga covered na sa tax declaration certificate. Mabot ang panahon nga i-require ka pag-comply sa mga requisitos diha sa DENR. Unya evaluate ang imong pagpuyo din dapita. Maabot pag yun ang panahon nga kana ihatag nimo pinagi sa free patent. O see? Dili pareha sa possessor. Ang possessor kapuliki ka. Maka manguha og mga papilis nga ikapamatuod nga dunay dakong chance nga maimo ka na maong luna sa yuta. So, arang-arang, ang pinaka-arang-arang certificate of title, ikaduha tax declaration certificate. Mura na. Wa na ilain. Okay? Sige. Thank you. Lain nga butang ato tagan pagtaga dinhi sa ato nga pagpanaguban. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Nagtubag pod si Ma'am Concepcion Mondilla. Ang iya pod certificate of title. Sakto ka. Certificate of title. Si Nang Kunsing Mondilla. Aman ni dapit si Nang Kunsing Mondilla gapuyo. Ma'am Kunsing, may hapon ni mo diya ha. May naot ko nga magpermanente ka o paminaw din sa ato nga programa Nuda Veritas para nga kung makakutlo ka o mga pagtulunan pwede na nimo ma-share sa imong kumari, ma-share sa imong silingan, ilabi na kung galabad lang ulo. Karon ra ba uso ang stress. So dili ta magpa-stress ha. Sige. Oliver Ampong Nalwal ang first nga naka-presentary si Ma'am Faye Mondia. Si Oliver Ampong Nalwa nangutana, Sir Frank, naay gipadangat nga pautana akong igagaw sa Bukidnon. Mangayo siya og advice
akong kasi nakapalit sa yuta sa Surigao del Sur. Apan dili deed of sale ang gihatag sa iya. Kung dili usalang kapapil nga naay perma sa tag-iya sa yuta, naay silyo ug naapay notaryo sa abogado. Notana siya kung okay rabani isip iyahang gigunitan nga pamatuod nga siya'y tag-iya sa yuta. May pagkadelikado ni gamay. Oo. May pagkadelikado. Kay aya pa nimo mabaligya ang yuta. Kung ikaw tag-iya, ikaw gyud magpirma sa deed of sale. Okay? Unya na ay musaksid diha kanimo. Kung dili man panalitan, makapirma ang tag-iya sa luna sa yuta. Kinanglan nga magtugyan siya og SPA. So sa katawo nga iyang gisaligan, nga mo iyang gisugo, nga mo'y magpirma sa deed of sale. Para balido ang pinalitay sa luna sa yuta. Kay ingon nini, naay mga katahap or pagduda. Basin og forged ang signature. Okay? Na kung forged ang signature, the contract is void. It is as if nga walay nahitabo nga deed of sale or pagbaligya kay forged man ang signature. Ako nga ning tiwason pagbasa, nakapalit sa yuta sa Surigao apan dili deed of sale nga gihatag sa iya. Kung unsa may gihatag niya nga papilis. Okay, dili kuno deed of sale ang gihatag sa iya. Kung dili usalang kapapil nga naay perma sa tag-iya sa iyang yuta. Ako, kaduda na hinaong kunini. Oo. Kay dili mga ni kini deed of sale. Naay silyo o naapay notaryo sa abogado. Ngutana siya kung okay, rabani isip gigunitan nga pamatuod nga siya ang tag-iya sa yuta. Kaduda ko, no? Niya kano sa man ni tabo? Ibutan talang panalitan mga 1 year, no? Kung panalitan ingon ni ako gaduda ko. Di man mahimo nga di magpirma ang tag-iya. Dili pod mahimo nga walay SPA. Kasagaran part ang mga SPA good mulugga malang na ilabi na kon ang tag-iya sa yuta ug ang magpalit sa yuta to sa lagyo nga mga dapit. Butang talang sa Amerika. No? Unya, piece of paper lang ang inyong gipirmahan. Tungod kay notaryado silbi, gatuon na mo. Nga okay na ni. Wa nga ni siguro nga fly by night katong nagnotaryo sa inyohang papilis. Ato gining siguroon karon. Og naa panalitan ang tagiya, doon ako'y suggestion nga magbuhat ka mo og lain nga deed of sale. Kanang deed of sale na or absolute deed of sale nga nagapamatuod nga netabo ang pinalitay, gipirmahan sa buyer, gipirmahan pud sa seller. Aron nga kini madawat panahon nga makanuna kamo sa pagpatitulo sa yuta dito sa Register of Deeds. Magbayad ka mong buhis ni ini, capital gains tax. Oo. Unya importante kayo ang status sa mong yuta. Kay panalitan ang status sa mong yuta, ibutang panalitan nato sinunod, no? Ikaw panalitan, usa ka sa nakasunod sa maong kabilin, naabay extrajudicial settlement of estate. Kana pangitaon po na. Aron nga kung pananglitan og naa na, magbayan na po tagbuhis nga estate tax. Kung panalitan mother title kini, unya daghan ang mga eredero. Dili yapon balido ang pagbaligya ni ana. Nganuman, kung mother title nagpasabot nga daghang tag-iya, kinanglan ato pa nang ipa-subdivide ang maong hiluti, bahin-bahinon ka na sumala sa gidaganon sa mga sumusunod.
Kung napulo ka mga sumusunod, bayn-baynon ka na pinaagi sa napulo usab o pinaagi sa extrajudicial settlement of estate para malain sa mga napulo ka mga igsoon asa ang inaporsyon sa yuta nga sarang nila og mahimo nilang ibaligya ngadto sa laing tao. Kung mother title, ang presumption ana murag gipanag-iya niya tanan. Kay wa man niya i-subdivide ang maong nga lote. So questionably na sab ni. O di ba? Tanawa sab kuno pangutan-ang imong igagaw kung unsa may nakapangalan sa titulo sa yuta. O kay kinsa nga nito yang igagaw o nakapalit sa yuta. O tanawa susihan na. Kay kabaw ka kung naay mga questionable nga mga transaction, mahimo nga way o dili valido ang inyong kasabutan ang pagperma sa absolute deed of sale. Tanawa na og maayo kay basin dunay uban na nga dislocate na disinherit silbi. Ato na ipasusi og maayo kay aron nga peace of mind na dayon ta. Ipalain, ipasubdivide na. Mintras tanto nga kanang inyong gihimo-himo nga papilis para kanako klorom. Ha? O ipareform ang mao nga purported nga kontrata nga gipirmahan nining duha ka mga individual. So I hope Ber, ingna lang Ber, no? No, daghang kay mga pautanan nako na Ber. Ilabi na ka ng maong yuta sa arubasab, di siya kapirma. Now, it will be another story kung panalitan ang imuhang uyuan ba to? O, panalitan ang imong uyuan, siya gyoy nakapangalan diha sa maong titulo sa yuta. So, ay problema. Panalitan, Juan de la Cruz, unya sa certificate of title, iyag yung pangalan, meaning absolute owner siya. Without any condition, he at the same time, at any time, can dispose this particular property which originally belongs to him. Pero kung panalitan mother title, na diha na gyud ta magakagubot na gyud ta kay manikbas unya tong ubang mga matawag na to nga mga heredero. Diyot lang ha. Nawala. Will appear here. Diyot. Sige. Tanaw na to og ma-appear bagyod. Nawala tong gipang uban padala. Padayon ta dinhi sa ato karong nga pagpanag-uban sa ato nga Tolmanon part. Laing nga tagad na to pagtagad. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, padayon ta dinhi sa ato nga pagpanag-uban. Si Rodney Rock'n'Rolla, mom to siguro tong ganina ako nabasa, no? Or lahi, bebe. Sir Frank, ang kung imong yuta, alain nga pautana si Rodney. Katong ganina, Oliver. Sige, Ber. Timan nito, Ber. Ingnon nimo tong imuhang igagaw. Lisog kayo, Ber, o kumon pa. Mag-away na ato may nolduman. Daghampi ang gabuno, gumikan lang sa yuta. Mismo utlan sa yuta nga nairog lang o gamay, mga 1 foot ang distansya. Mutuo ka, nagpinatsanay, diha gyud mismo sa utlanan sa yuta. Naitabo ni mga pipila na kakatuigan nga nilabay, I can specifically mention the place where the incident happened. Diha mismo sa nga barangay Dindapita sa Balingasag. Ngano nga madumduman ko ni, kay mura og kadugo ni sa mga kadugo part. Okay, Sir Frank, kung imong yuta, gi-collateral nimo sa bangko para sa imong loan, unfortunately, wala nakabayad og tarong sa maong loan. Og niabot ang panahon
nga kuhaon na sa bangko ang imong yuta nga gi-collateral, naa pa bay paagi ani aron mapalangan ang pagkuha sa maong yuta sa bangko? Madala ba ni og hangyo? Pila ka buwan ang ihatag sa bangko para makapangita og kag kwarta aron ibayad sa utang aron dili mabawi. Sa ubos sa atong civil code na gitawag na to og real estate mortgage. Okay. Sa pagprinda sa maong luna sa yuta, there is always a contract for that. Kaya dili mahimo walay kontrata. So ang tanang mga terms and condition adto nato dito i-review sa maong kontrata. Now, wa ninyo ma-update og bayad, uya mura ka embargoho na. Nganong embargoho na? Kay wa na to masunod ang kondisyones nga nakasulat diha mismo sa kontrata. Alright. Panalitan og worst comes to worst. Panalitan og wa ka kagyoy managinot nga ikabayad. Unsay remedy niini? Ang remedy niini ipabaligya lang nila na sa publiko, no? Extrajudicial sale. Ipabaligya na sa publiko aron nga paliton kana. Oo. Ikaw nga tag-iya sa yuta, igo lang kang paghandong gakaanugnan ka. Kay gibaligya man, kay di man nimo ma-update ang pagbayad. Pero ayaw pagpakawala sa paglaom, kay diya mismo sa real estate mortgage, adunay gitawag nga redemption period for 1 year. Unsay ibot ipasabot sa redemption period for 1 year? Abot ipasabot mao nga samtang ibaligya kini sa bangko, i-auction sale, ibaligya nga to sa publiko nga interesado. Ikaw mo'y tag-iya sa yuta, kinahanglan nga imong lukaton ka na redemption period 1 year gikan sa pagbaligya. Aron nga kung malukat nimo imuhang pangayuan nimo or magkuha ka og certificate of sale gikan sa ROD, sa Register of Deeds, sa pagpamatuod nga nabawi na nimo ang maong luna sa yuta. Balik na sa imo. Pero naalay mga bayronon. Kana lang paglukat, panalitan karon ang nakadaog sa auction, gipalit niya og 1 million. Panalitan lang na. So within 1 year, mag-secure ka og 1 million kapin. Mingong ko kapin kay naay gitawag nga administrative cost diha. Para sa ice water, para sa kupon ban, no? Unsa pa diha. So mukapin gyud na. Pangandaman na nimo, pero may na lang kay makabalik ka ng imong giprinda nga yuta dito sa bangko, pinagi na nga proseso. Nakapay chance si Rodney may nagaduso sa mga pangutana. So ang chance ni Mr. Rodney, marugyod nga, ipabaligya na lang na. Dako-dako na yun. No? Ang imo siguro, imo pagprinda, maabot lang itong 200,000. Paglukat ni mo, maabot na siguro o butang talang 500,000 or sobra ba ni ana. Mao na ang inuntabayad sa kapurisyo. Kaya bangko wam say mahimo. Kay accountable man pod ang mga bangko diha mismo sa ilahang main office. Istrikto ang bangko kabahin sa mga loan bay. Istrikto. Adi na sila gusto malakansi bisag usa ka dako, dili na pwede nga sila malakansi. So I hope si Rodney og namino karon pakitignot lang Rod, no? Pila ba iyahang obligasyon sa bangko nini, gi-collateral malagi kuno. Kuhaon na sa bangko ang imong yuta nga gi-collateral na apabay paagi ani aron mapalangan ang pagkuha sa maong yuta sa bangko. Ang pagpalangan always man na, pero ang grace period part limitado.
o dili ni perpetual or hangtod-sangtod nga naa kay grace period. Siguro butang talang panalitan. Grace period, maximum of 30 days to 3 months silbi. Na kana nga gidugoyo gatubo pod ang imong obligasyon pagbayad sa imong loan dihang dapita sa bangko. So gastos, no, gastos gyud kayo. Sa untaman, inana man gyud ang kinabuhi is tao samtang kita may kinabuhi pa. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Sige, salamat si Lula Ana. Ingon pa niya, naminaw lang ko. Good PM, Sir Frankie. Wow, grabe, nanay bagits-bagits nga pangalan, ha? Oo, sige bitaw, joke only. Si Lula Ana. Salamat Lula Ana, ha? Kinigod si Lula Ana. Mo maning haligi dias Bohol sa BNU Espirulina. May hapon ni mo diha. Okay, si Marcelo Pasco. Wow, I like his family name. Oo, kay Pasco na god. Marcelo Pasco. Taga-asa man ka si Loy. Pero unsa man yung picture imong gibutan rin gahilak ba ni? O katutang mga tawa unta ba? Picture o. Marcelo Pasco, Ultra Frank, watching from Kanhaway, Gindulman, Bohol, Philippines. Okay. No, I like your family name, Pasco. Murag sadya ta kanunay kay Pasco God. Si Siloy. May hapon nimo diya Siloy. Ultra Frank from Kanhaway, Gindulman, Bohol. Philippines kompleto. Mura nig Miss Universe da. Sige. Mura na ang ato ang pipila kapag pasabot dugtong sa mga pautan ang inyong gipadangat dinhi sa atong pagpadaguban sa atong tulumanon. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Idot lang, ha? Okay. Sir Frank, kung atong ipakural, ipakancel, dili ipakural, naunsa de ka. Ang extrajudicial settlement, asa man tamo dool. Meaning, there is already an extrajudicial settlement. Pero siguro na ay mga deficiency, defective ang extrajudicial settlement. O niya, nahinay ka na, tanang mga papilis, i-prepare sa abogado, notarize na, ingon na, no? Gusto niya ipakancel ang extrajudicial settlement. Ang tinuod dili ni sayon, na diferensya ni sa document nga kamulo patag buhat kay sa usa ka document nga ready na ang tanan, na-publish na, no, na-publish na diha sa local nga newspaper, unya dayon na permado na, and then it came out nga dunay mga defekto sa mao nga extrajudicial settlement. Question, asa man nato ni ipakanselar ang extrajudicial settlement? Ang tubag ni ini nga makakanselar sa extrajudicial settlement mauna ang korte. Okay, na may conflict. Now, ang korte na ay paniguro na gumikan sa existing na conflict sa mga extrajudicial settlement. Akong nakita nga dili kini makahatag o kabulhanan o kaangayan sa mga tungdan, inay makahatag kini og away o lali sa mga tungdan. So, ang korte mo ay gitugyanan sa pag-resolve sa mga isyu may tungod niini. Dili ang barangay kapitan. Dili sa mga tungdang magsuon nga magsabot-sabot sila. It is only the court that can decide regarding the cancellation of the extrajudicial settlement. Okay, klaro na ha? Klaro na Siya, robasab. Si Mr. Pasco sa Kanaway, Kandihay, Bohol. Sir Frank, Nuda Veritas, gikan ni Septem Virgo. Akong question, sir. Pananglitan magbuwag ang magtiayon. Unya ang bata minor de edad pa. Daw bi ang bata gusto uban sa
sa papa instead sa mama. Di ba sa mama man angay magpuyo ang bata, ang bata dabi ang bata gusto mo uban sa papa instead si mama. Di ba sa mama man angay mupuyo ang bata basta minor de edad pa. So wa gyoy katungod ang bana ani lugar. Kay klarohon na to. Kining minor de edad refers to 18 years old down. Ay gamention ma ako na iklaro para ma-educate mo. Pag ingon nga ning minor de edad 18 anyos paubos. Okay. Mandatory sa usa ka bata, paminaw ha, ang balaod nag-ingon, pugsanon ang balaod nga kung ang mga bata nagpahindaron ubos sa 7 anyos. Sa karaang nga balaod sa Child and Welfare Code nga nag-implementa nini ang DILG PD 603 kung wa ko masayop 5 years old pa kanadto. Kini gi-adjust nini diha mismo sa atong Family Code of the Philippines. Anso nga kung ang bata mag-edad og 7 years old, mandatory o pugsanon ang balaod nga ang bata ipaubos sa kustodya sa usa ka mama. Okay? Sakto ka ha sa imong gisulti. Mama mo paingon. Apan, kung dunay problema, no? Dili po ni basta-basta ma-resolve nilang duha nga magtiayon. Dadon sa korte kung dunay problema as to who is going to be the custodian of the child. Paminaon ka na nga rason part kung ang inahan dili o gituhuan sa korte nga dili siya makahatag og maayong kaugmaon sa anak. The welfare of the child is paramount matud pa sa atong balaod sa Family Code. And so therefore, aninawon ka na og maayo sa korte. Pag ingon diha sa korte kining September nga pangtanon man ang babae ni ana, ikaw kining misis, unsa bay trabaho nimo? Mo ba kining kanta misis o lagi judge? Okay. Unsa bang orasa kamo uli humagkanta-kanta nimo? Mga alas 4 na sa kadlawon, judge. Unya kanang alas 4 sa kadlawon. Unsa orasa ka gasugod? Mga alas 5, judge, na anak ko sa amo ang office. Office pa gyud. Oo. Nya hangtod sa alas 4. Mao na siya, judge. Okay. Sa imong paglakaw, kinsa may gibinlan sa imong anak? Si mama lagi, judge, kay mamugas man iyang mama pod. Muni nga, ingon na gyud akong kahimtang. Panahon nga mag-uli ka alas 4 sa kadlawon, unsa maka energetic ka pa ba? Himsog ka pa ba? O maluyahon ka na kay gubikan kadlawon naman? Naay panahon, judge, lagi nga luya-luya kay ko kay katagay masab ko. Nanalugan, no? So, ang judge mag-take note. Unya ang judge mag-take note, iyang aninawon. Ug magtagay-tagay ni siya, kadlawon mag-uli, wa nagisay ayong pagtagad sa iyang anak. Tuan na nakapaingon sa iyang nanay. Di ba yun, anak? Anso, i-assist ka na sa korte nga ang nanay dili makahatag og maayong ugma sa iyang anak. Tinuod nag-edad siya og 5 anyos o 3 anyos. So magdeside dayon ang korte ninang bahina. Pabor sa anak. Mahimo nga kansilahon katong balaod na to kabahin sa mandatory nga 7 years old ya ubos sa custody sa inahan gumikan sa maong rason o hinungdan. So ordered.
So wa na dayon. Ang anak tuan na siyang papa. Oo. Why? Kaya nag-ingon ang atong balaod ang kabulhanan o kaugmaon sa atong mga anak. Importante kaayo nga sila ampingan o amumahon. Kinsa may mag-amuma kaniya nga gaduka naman si mama kay nagkatakanta man dito sa club. So mahimo siya ang ibalhin nato ang iyang kustodya ngadto mismo sa iyang amahan, Mr. Septim Vergo. I hope timanan na nimo kay aron nga mo nay gamiton nga rason. Correct. Mandatory dayon. Nga kinanglan nga ang inahan gimanduan sa balaod nga sila mag-oversee sa mga bata. O kana lang siya maoy bugtong exception. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Naayahang katapusan pautanan ni Mr. Septim Vergo. Siyang, so, wag yun katungod ang bana ani lugar. Ako nang natubag. Di ba? Okay siya nangutana. So, siya, so, siya, so, wag yun katungod ang bana ani lugar. Naaoy. Pero magkorte sa ta. Oo. Alright. Throwback ni Makas, Noda Berita. Sir Frank, mangutana lang ko. Ako silingan sa Carmen ba? Gipamanahan og yuta iyang amahan sa iyang amo. Ang pangutana, naabay habol ang mga anak ani pananglitan mo panaw iyang amahan. Iyang amahan mo panaw iyang amahan nga tiguwang na. Ato ning klaro na sa akong pagsabot gibahinan ako silingan sa Carmen ba gipamanahan sa tupag ibinlan, no? Og yuta iyang amahan sa iyang amo. Okay? Ang pautana naabay habol ang mga anak ani pananglitan mo panaw ang amahan nga tiguwang na. Ambot nimo ang habol ang tagi sa yuta. Ato itakol sa niya, duhaon na to ni para nga dako-dako ta og igo ni. Okay. Kini siya, kung panalitan ang amahan, gitagaan og mana, gikan mismo sa iyang agalon nga lalaki, walay problema. Ang problema lang, mao, nga kung tinud-anay buot ang iyaha nga pag hatag o kabilin ngadto mismo sa amahan. Amot nun sa may trabaho ni John, kining amahan. Kinanglan maghimo gyud ta og deed of donation. Okay? Peligro manggod og walay deed of donation para sa amahan, no? Gikan sa sapian, butang talan sa sapian o sa pobre nga amahan. Para maklaro na to, doon ay distinction. So kung ang sapian nga amahan gusto siya mag-donate, ato siyang pangayuan o deed of donation. Okay. Ibutang diha, i-suggest nga absolute deed of donation. Pag-ingon na to, absolute deed of donation, wala yung mga kondisyonis. Wala na. Kay basig manugon pa niya dito nga ang akong anak buhati og tirador, buhatan og kuti diha, kay aron magdula-dula. Wala na. Pag-ingon absolute deed of donation. Mura nang pinaka-importante nga document. Now, kung naan na ka na, gikan sa sapian nga amahan, kung naan na ka na, kinanglan siguro na to nga mapirmahan sa amahan nga pobre o mapirmahan sa amahan nga sapian. Donor o doni. Ang pinaka-importante mao
nga kinanglan inotarize kini sa abogado. Oo. Kinanglan inotarize ni para no questions asked. Kay ang may tabogon ni kung private document, lalisunon pa ni. Kay questionon mga invalid, mga na dili good ba invalid? Oo. Basta lang na ay maistoryahan. So man ang atong pangitaon diha, sir. Si Junjun Macas. Pangayuhi og document gikan mismo sa nag-donate amahan nga dato ngadto mismo sa amahan nga pobre. Pag humana na, wa na. Mag-umpak-umpak na dentas kalipay. Alright. Pananglitan mo panaw ang iyang amahan nga tiguang na. Sa may habol. Ang paunta na naabay habol ang mga anak. Ani, pananglitan mo panaw. Okay. Duhang gyapon na to. Amahan nga sapian o amahan nga pobre. Dirita sa amahan nga sapian. Ang paunta na may habol ba? Ang tubag wala. Kay absolute deed of donation na kini. Bisan pagpila ka square meters dia, dawato na kay donation ko kana. So wala na habol ang anak, kay katungod sa amahan ang pag-donate, kay iya ng property. Bisan nga ningkot doon sa amahan ang pagbaligya, amahan nga sapian ay iya mga property. Mientras tanto buhi pa siya, ang desisyon na ang magsumikad siyang abaga. Walay desisyon nga ngay paminaon gikan sa mga anak kay base mag-apil-apil sila, wa sila katungod ni anak. Dirita sa pobre nga amahan. Ang mupanaw iyang amahan, may habol ang mga pangutana, nabay habol ang mga anak, ani pananglitan mupanaw iyang amahan. As far as dire sa pobre nga amahan, ug buti mong ipasabot nga naapay kew-kew sa iyang pagsunod o pagdawat sa donation, wala na. Pagampo lang mo nga mamatay diretso ang amahan nga pobre, kay kamo adunay kagahom o aduna kamoy katungod sa pagsunod sa maong donated nga property para diha kaninyo. Apan mintras tanto nagpamilok pa o buhi pa ang amahan nga pobre, wa mo'y labot. Wa mo'y labot niya na. No, klaro na ha, John. Timanin na, John. Sige ka, Jot. Gikan ni Arnold Pisanya Castillo. Nuda Berita, Sir Frank, curious lang ko gaunsaon pag-resolve sa mga right-of-way issues sa gobyerno. Adunay mga project like access roads nga need of rights of way sa yuta. Naaman good uban nga tao nga gahi kayo nga dili mo willing mo cooperate ay daghan. Oo. Og worse is that mag-file sila og kaso against sa gobyerno and would result to TRO og malangan na dayon ang project sama sa salamat sa pagbasa. Kining imong obserbasyon nga moadto sa korte magpalaban sa TRO, daghang kini ilabi na sa mga sapian. Ang issue ni mo right of way, meaning pag-accommodate sa ato mga sagabay, ato mga silingan diya sa likod, nga tugutan nato sila nga mulabay so sa kaporsyon sa property nga gipanag-iya sa laing tao. Oo. Kung panalitan, ambot ni mong ipasabot sa right of way, mao lugar ang easement nga para sa improvement sa karsada, palapdan man panalitan. And that is another issue. Kay ang magbayad na mao man ang gobyerno in a form of expropriation. Mao na ang kagahom nga gihatag sa gobyerno ngadto mismo sa mga private lot owners to exercise the inherent right of the state, which is the power of eminent domain. So wa lugar tayo mahimo na because that is the rule. Ilabi na kung panalitan gamiton sa gobyerno na ang luna sa yuta para palapdan, tukuran makag-eskwelahan,
tukuran ba kag laboratory sa Cebu o nga ang gobyerno na ang magagamit, dili na siya automatic nga maimplementar bayran usa nato kana. I hope no kining nga concern kaning pagbayad sa mga luna sa yuta dili ni ipagi og tiaw-tiaw kay daghan na kay mga kaso ni part kada bitang pasaligan nga bayran ang yuta unya dayon na ipatinga nga gamay nga talo-talo unya ang succeeding nga claims para nga magbayad sila hantod maimpas gawas nga dugay kayo magbayad pabungol-bungol pagyud taman sa ginawa. Doon na ko'y amigo na kinadto buhi pa siya namatay na lang para siya lang yapon ang nahatag kalgon unta mo kalgatubot sa katong pasalig-salig nga kini nga magbayad sa property kalgato ayaw tog pakatulga gitika ang lapan-lapan ni adto kanang magsalimo ang yung taman sa ginawa panglupig naman guna panglupig. Okay lang part og dili ko makadungog laing istorya. Ang mga dagkong claims mo giuna. Unyang iyaha ginagmay dili galihukon. Kay nganuman gagamayan mos bahin. Kining mga butanga part angay ni nga hatagan nila og igo-igo nga pagtagad. I-focus nila ang ilang atensyon ini. Na going back sa right of way. Kung pasabot nimo sa right of way, dili ni expansion sa karsada, kana lang labyanan sa mga tao. Extreme na ni nga may tabo, no? Kay sagad na may mga tag-iya sa luna siyuta nga magpagamit. Katong mobalibad yun, gahe o ni unreasonable ang ilang refusal nga dili gid sila magpagamit sa yuta. Right of way, magkakaso, mabuti gina sila sa korte. Kamu pong mga tag-iya sa luna sa yuta, be kind enough. Mga silingan raman mo, ang muagi na mautong kapuyo diya sa likod. Oo, kay mo man na ang rule, mo man na ang pamaagi. Ayha ni mo ma-enjoy ang easement sa right of way kung panalitan na ka magpuyo sa likod nga wa ka nailain nga kalutsan. Wa ka nailain nga unsa na ha kanang kay kung ko moagi ninyo nasampungan naman ko. So you have to prove that nga nag-exist ka na mao nga problema. Dili ni siya libre. Dili ni siya libre. Malibre lang ni kung magiluyon ang tag-iya sa luna sa yuta. Meaning, ngay mo paning bayran. Makabayad man mo, kaya naaman magpuyo sa likod. Dili man lang tong usa ka tao o usa ka pamilya ang makalabay. So katong tanan nga namuyo sa likod, nga wa na sila laing kaagyan, magamot-amot sila, aron nga gamiton ang gamay nga lugar, right of way kini sa atong mga kaigsunan nga naa namuyo sa likod. If probe lang pod, no, nga kining agianan nga mo'y napilian ninyo, muning labing dool na kalutsan ninyo. Kay siguro na uban diha, pero magtuyok-tuyok ka. Kay musuong ka pa man. Kanya muliko ka pag yun, siya di ta mo agi diri ka na iro, diri ta spikas. Oo. Pag simang nimo ditong dapita spikas, naailang iro nga bago pang nanganak. So simang ka na sab. Saling agyanan para nga di ka mapaakan. Dugay ka makabot dito sa highway. So dito sa shortest possible way nga dito ka pwedeng moagi. Okay? Sige. Mora na ang ako nga ikadugang. Diha na ibayronon na. Na ibayronon. Except kung panalitan mo sugot sila nga libre. Kasagaran kaabot ni sa security part kay labi nag mga gahe na gyud. Patas anay sa ihi. Patas anay sa ihi. Okay, I hope Mr. Arnold og naminaw ka man na panalitan
kung naa nagpabilin pa ang kalibog sa imong huna, ayo pagduha-duha. I-follow up ay mong mga pautana sa sunod na tong episode sa programang Right of Way, sa programang Nuda Veritas. Kining issue may tungod sa right of way. Kay right of way man sab, kining paghatag og panugod sa taga-isyuta magamit. Right of way sab in a form of expropriation, kining pagpalit sa porsyon sa yuta kay tukuran or naay pagsiminto palapdan ang karsada. And so therefore, you have to expropriate that. Ang expropriation dili automatic. Naapay offer nga paliton ug mabalibad ang taga sa yuta nga di na ko na ibaligya. Isugod ko. May nanalugar siya. So magakakaso. Mga procedural maning mga lakanggon nga gahimuon. Okay, wana tayo pananuguras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon ang ato ang programa nga Nuda Veritas. Sunod sa Lunes pohon, anyway, kabalaka, no? Magkita-kita magyapunta, dinhe, unya kadyot lang ha, ato sabning pangitaon ang isgutan na ni ma'am. Unyang alas 6 ang takna sa kagabion, dinhe sa Radyo Ultra. Diyan lang ha. Dira ang topic. Aron masayod katao, nahigugma pag-ayo kanato ang Ginoo. Iyang gihugasan ang atong sala sa iyang dugo. Akong balikon. Aron masayod katao, nahigugma pag-ayo kanato ang Ginoo. Iyang gihugasan ang atong sala sa iyang dugo. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Salamat sa inyong pagpaminaw sa nga ni Ricky Langga. Kami maingon ang kadaugan sa Diyos lamang naggikan. Salamat ug may hapon. Greeting cards have all been sent.